Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP, Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama nating muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Louise Hussein Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022, at Luminous Woman of the Year 2023. Magandang umaga sa iyo, Miss Shin. Magandang umaga, Sir Eton, at magandang umaga, Bagong Pilipinas. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking 2 dekada ng wanted sa kasong rape, arestado sa San Manuel, Pangasinan. Top 1 most wanted person, huli sa Bulacan. At mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naaresto ng mga operatiba ng Regional Mobile Force Battalion 1 at San Manuel Municipal Police Station ang isang lalaki na mahigit 2 dekada ng wanted sa kasong rape sa isinagawang operasyon sa San Manuel, Pangasinan. Patuloy naman ang paalala ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga wanted persons upang maipagpatuloy ang kampanya laban sa kriminalidad at maitaguyod ang hustisya. Police Master Sergeant Robert Abella Jr. sa report. Sa bisa ng isang matagal ng warrant of arrest, naaresto ng mga tauhan ng 104th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1 sa pangunguna ni Police Major Ronel K. Balangkod, katuwang ang San Manuel Municipal Police Station, ang isang 59 years old na magsasaka sa Sitio Bumbuaya, Barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan, dakong alas 4:30 ng hapon nitong ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ikaw ay aming inaaresto sa salang rape under criminal case number T-2409 na walang kaukulang piyansa. Kinilala ang suspect sa alias na Bengal, residente ng Barangay Santo Tomas, San Nicolas, Pangasinan. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inilabas noong August 3, 2000, kung saan walang piyansa ang itinakda ng korte. Ang operasyon ay intelligence-driven at naisakatuparan ng maayos sa pamamagitan ng alternative recording device bilang bahagi ng dokumentasyon. Dinala ang suspect sa Rural Health Unit ng San Manuel para sa physical at medical na eksaminasyon bago tuloy ang isailalim sa kustudiya ng San Manuel Municipal Police Station para sa formal na dokumentasyon at disposisyon.
Ayon sa mga otoridad, ang warrant na ipinatupad ay kabilang sa mga lumang kaso at hindi pa nakakaloob sa e-warrant system. Ngunit patuloy nilang tinututukan upang maipatupad ang mga natitirang utos ng korte laban sa mga nagtatagong akusado. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa pagpapanatili ng hustisya at katahimikan sa komunidad, alinsunod sa layunin ng bagong Pilipinas tungo sa isang ligtas at maunlad na bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Tinatayang mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga fully grown marijuana plants ang winasak ng mga tauhan ng Benguet PNP sa matagumpay na operasyon sa bayan ng Tibungan, Benguet. Narito ang report mula kay Patrolwoman Melba Langbis. Patuloy na malawakang kampanya kontra illegal na droga, tinatayang 1,136,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba sa Sitio Bakugan, Takadang, Kibungan, Benguet kamakailan lamang. Ayon kay Police Colonel Lambert A. Suerte, Provincial Director ng Benguet Police Provincial Office, ang operasyon ay nasakatuparan sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng 1st Provincial Mobile Force Company, Kibungan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division, Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera at iba pang unit ng kapulisan. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana ay naidokumento at sinunog sa mismong lugar habang ang sapat na sample ay dinala upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang pagpuksang ito ng kapulisan ay patuloy na pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon na naglayong maging illegal drug-free ang ating bansa tungo sa mas progresibong bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Langbis. Hindi na nakapalagpa ang 2 sospek matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Abulog, Cagayan. Ang report mula kay Patrolwoman Janet Balan. 2 drug suspect ang nasakote sa matagumpay na bypass operation na sinagawa ng pinagsalib na pwersa ng mga operatiba ng PIDEA Regional Office 2 Cagayan Provincial Office, PIDEA CAR, Apayao Provincial Office, Abulog Police Station at iba pang law enforcement units sa Purok, Basigian, Barangay Calogsur, Abulog, Cagayan. Bandang alas 9 ng gabi nito lamang kasampu ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilalang mga naarestong sospek na sina alias Jojo, 35 anyos, isang laborer at residente ng Calogsur, Abulog, Cagayan, at si alias James, 31 anyos, signal installer mula sa Curva, Pamplona, Cagayan. Nasabat sa operasyon ang 20 piraso ng heat seal transparent plastic sachets, naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 12.5 gramo. Bypass money, cellphone at mga drug paraphernalia na ginamit sa transaksyon. Ang mga suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa na namang tagumpay laban sa illegal na droga, patunay ng mahigpit na kooperasyon ng PIDEA PNP at iba pang law enforcement agencies sa pagpapatupad ng batas tungo sa mas ligtas at mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balad. Napasakamay ng mga otoridad ang nakatalang top 1 Municipal Most Wanted Person sa isinagawang operasyon ng San Jose del Monte PNP sa Bulacan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Pearl Cristally Javier. Tagumpay na naaresto ng mga otoridad ang tinaguriang top 1 Municipal Most Wanted Person ng Angat, Bulacan sa isinagawang operasyon sa parking lot ng SM sa Barangay Tungkumanga, San Jose del Monte City, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, hepe ng San Jose del Monte City Police Station, ang suspect na si alias Ando, 39 anyos, residente ng Barangay Bagong Silang, Plaridel, Bulacan.
Dakong alas 8 ng gabi nang madakip ang suspect sa pinagsanib na puwersa ng naturang istasyon at Angat Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong parricide. Batay sa investigasyon, sangkot din umano ang suspect sa insidente ng pamamaril noong nakaraang taon sa Angat, Bulacan, kung saan ang biktima ay isang kasapi ng Armed Forces of the Philippines. Kasabay nito, nakumpiska rin mula sa suspect ang isang caliber 45 pistol, 4 na magazine, 25 bala, 3 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 10 grams at may standard drug price na 68,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect at nahaharap sa karagdagang kaso ng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang pagkakaaresto sa mga wanted person sa lalawigan ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at paghahatid ng hustisya. Tinitiyak din niyang mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. 3 high-value individuals ang naaresto ng Bacoor City Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Priscel May Urbano sa report. High-value individuals ang naaresto ng mga otoridad sa isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Bacoor Component City Police Station sa lungsod ng Bacoor nito lamang madaling araw ng Martes, 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Boss at alias Christian na kapwa residente ng Parañaque City at alias Emmanuel na taga Bacoor City. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Drug Enforcement Unit ng Bacoor Component City Police Station sa Philippine Drug Enforcement Agency. Isang pusher-buyer mula sa kapulisan ang nagpanggap na bumibili ng iligal na droga dahilan upang maaresto ang 3 sospek. Nasamsam mula sa kanila ang isang knot-tied plastic bag at 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 105 gramo na may standard drug price na 714,000 pesos. Isang puting Toyota Hilux at isang piraso ng 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang mga ebidensya ay agad na dinala sa Provincial Forensic Unit sa Imus City para sa kaukulang pagsusuri. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bacoor Component City Police Station ang mga naarestong sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cavite PNP laban sa iligal na droga sa rehiyon para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Patuloy na ipinamalas ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang malasakit at tunay na serbisyong pulis para sa mamamayan matapos maghatid ng tulong sa mga pamilyang mangyan sa bayan ng Bansud, Oriental Mindoro. Patrolwoman Desiree Padilla sa balita. Matagumpay na naisagawa ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Edison V. Revita, Provincial Director, ang programang Yakap ng Kapulisan sa Tribong Mangyan. Mangyan Help Desk in the Field sa bayan ng Bansud, Oriental Mindoro. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Ormin PPO Project Shield na naglalayong palakasin ang ugnayan at presensya ng kapulisan sa mga katutubong pamayanan sa lalawigan. Batay sa ulat, pinangunahan ng Provincial Community Affairs and Development Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brenderick R. Amparo, katuwang ang Bansud Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Major Clyde B. Calyawan, Chief of Police, ang nasabing proyekto. Layunin ng aktibidad na iparamdam sa mga katutubong mangyan ang pagkalinga ng kapulisan at hikayatin silang maging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Sa sinagawang programa, umabot sa 50 pamilyang mangyan ang nabigyan ng grocery packages,
habang 20 batang estudyante naman ang nakatanggap ng personalized na payong na sumisimbolo sa proteksyon ng kapulisan sa kabataang Mangyan. Bukod dito, nagsagawa rin ng dialogo at information drive hinggil sa crime prevention, community safety at mga paraan upang maiwasan ang panlilinlang ng mga communist terrorist groups sa mga katutubo. Ayon sa pahayag ni Police Colonel Revita, layunin ng nasabing proyekto na hindi lamang maghatid ng tulong, kundi higit sa lahat ay palawakin ang kamalayan ng mga katutubo sa kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa PNP. Binigyang diin din niya na mahalagang manatiling bukas ang komunikasyon sa pagitan ng kapulisan at mga tribong Mangyan upang higit na mapangalagaan ang kanilang karapatan at seguridad. Hindi lang ito simpleng pamamahagi ng tulong, kundi isang hakbang tungo sa mas matibay na ugnayan, pagtitiwala at pagkakaisa. Sa Rumin PPO, sisiguruhin naming hindi lang ligtas ang mga kapatid nating Mangyan dahil sa amin sila ay protektado, pahayag ni Police Colonel Revita. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinapatunayan ng Rumin PPO na sa puso ng bawat alagad ng batas ay nananatiling buhay ang diwa ng malasakit, serbisyo at tunay na bayanihan para sa kapwa. Mula dito sa Home of the Police Echo Warriors, Calapag City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Matagumpay na nasamsam ng mga tauhan ng Bohol PNP ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng isang high-value individual. Muling nagpaalala ang pambansang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang tuluyang mapanatili ang isang ligtas at drug-free na komunidad. Patrolwoman Nikia Cañedo sa balita. Sa 6.8 milyon na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa buy-bust operation na isinagawa sa Puro 4 Barangay Sentro, Tubigon, Bohol nitong ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Carl Jobel Lofranco, Chief of Police ng Tubigon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Antoy, 41 anyos, high-value individual, residente ng Sitio Ingod, Barangay Sentro, Tubigon, Bohol. Dakong alas 11:36 ng umaga nang isinagawa ang buy-bust operation ng mga operatiba na naging dahilan sa pagka-aresto sa suspect. Nakuha mula sa suspect ang 2 medium size at 2 large pack ng hinihinalang shabu na nasa 1,000 na gramo at may standard drug price na 6,800,000 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ang isang backpack, brown paper bag, 2 plastic bag at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 Act 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Police Colonel Patricio Sedegay Jr., ang Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Ang tagumpay na ito ay bunga ng masusing pagmamanman at koordinasyon at walang sawang dedikasyon ng ating mga kapulisan laban kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng ganitong mga operasyon, ating pinatutunayan na seryoso ang Bohol PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Nais naming paalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong kahina-hinalang aktibidad o mga personalidad na sangkot sa illegal na droga, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng aming hotline numbers. Ang inyong pakikipagtulungan ay napakahalaga upang tuluyan masugpo ang banta ng illegal na droga sa ating mga kabataan at komunidad. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kooperasyon sa PNP. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas na payapa, ligtas at malaya sa droga. Ang naturang operasyon ay isang patunay na walang humpay na pagsusumikap ng kapulisan sa paghuli ng mga drug personalities bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa iligal na droga. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent,
Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Winakasan ang pagtatago ng isang notorious na kawatan matapos itong maaresto sa isinagawang bypass operation ng kapulisan ng Police Regional Office 6 sa Capiz. Magbabalita riyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Arestado sa isang matagumpay na operasyon na isinagawa ng Regional Criminal Investigation and Detection Group 6 katuwang ang CIDG Capiz PFU, Rojas City Police Station, Regional Intelligence Unit 6, at Capiz Police Provincial Office, Provincial's Intelligence Unit sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega sa Barangay Dinginan, Rojas City, Capiz, bandang 5:25 ng hapon nito lamang ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay nagresulta sa pagkakadakip sa isang kilalang notorious na kawatan sa lungsod ng Rojas na kinilalang si alias Vin, 23 taong gulang, binata at residente ng Barangay Cagay, Rojas City. Nahuli ang suspect na nagbebenta ng hindi lisensyadong armas sa isang police pusher buyer na nagresulta sa pagkaka-recover ng isang unit ng Colt MV6 caliber .45 pistol na walang serial number, isang magazine, 2 bala, isang plastic cellophane, 100 pesos marked bypass money at 24 na pekeng perang papel na may kabuuang halagang tinatayang 19,900 piso. Ang operasyon ay bahagi ng malawakang kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na pagdadala at pagbebenta ng mga armas alinsunod sa Article 5, Section 32 ng Republic Act 10591. Layunin ng Oplan Paglalansag Omega na lansagin ang mga pribadong armadong grupo at mga individual na nagtatago ng hindi rehistradong baril na nagiging banta sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ayon sa investigasyon, ang suspetsado ay may record na bilang isang kilalang kawatan sa lungsod at dati nang nasangkot sa iba't ibang kaso. Ang pagkakadakip sa kanya ay malaking tagumpay sa patuloy na pagsusumikap ng pulisya na pababain ang insidente ng kriminalidad at alisin ang mga iligal na armas sa mga komunidad. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Group ang suspect para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy na nananawagan ang Police Regional Office 6 sa publiko na makipagtulungan at magsumbong ng anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang paligid. Sa pagtutulungan ng bawat mamamayan at ng mga tagapagtupad ng batas, masisiguro natin ang isang mas ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Nahuli na rin sa wakas ang isang wanted person na may kasong frustrated homicide matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Barangay San Juan, Bayan ng Sulat, Eastern Samar. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong frustrated homicide sa Barangay San Juan, Sulat, Eastern Samar. Naaresto ang akusado bandang alas 9:25 ng umaga ng mga tauhan ng Sulat Municipal Police Station kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 8, Provincial Intelligence Team Eastern Samar, Regional Intelligence Division at Regional Special Operations Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may inirekomenda ang piyansa na 40,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Sulat MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay mas pinaigting ang panghuli sa mga taong may pananagutan sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. At narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang nakakalungkot na balita para sa hanay ng pulisya. Nauwi sa trahedya ang isang aksidente sa Prosperidad, Agusan del Sur matapos masawi ang isang kasapi ng Philippine National Police habang sakay ng kanilang motorsiklo. Kinilala ang mga biktima na sina Police Staff Sergeant Jackie Lupaniza
ng Agusan del Sur Police Provincial Office at ang kanyang asawa na nasa kritikal na sitwasyon at patuloy na ginagamot. Magbabalita dyan si Patrolman Nicole Villanueva. Isang malungkot na trahedya na ganap bandang alas 6 ng gabi sa Barangay Awa, Prosperidad, Agusan del Sur matapos masawi ang isang pulis na mabangga ng kasunod na bus ang kanilang sinasakyang motorsiklo gabi nito lamang Oktubre 13, 2025. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Staff Sergeant Jackie Lou Espanisa, residente ng Purok 9, Poblasyon Prosperidad, Agusan del Sur, at ang kanyang kasama na si Jonathan Moscosa na residente din ng naturang lugar ay nasa kritikal na kondisyon at patuloy na ginagamot sa pagamutan. Batay sa paunang ulat ng mga investigador, nawalan ng kontrol ang motorsiklo ng mga biktima matapos dumaan sa sirang bahagi ng kalsada, dahilan upang sila ay mawalan ng kontrol sa manibela at tuluyang bumagsak sa kalsada. Sa parehong pagkakataon, isang bus na minamaneho ni Puctuso Venturado Larobis Jr., 58 anyos, residente ng Barangay Sentro Central, Tarragona, Davao Oriental, ang bumangga sa kanila. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Prosperidad Municipal Police Station ang nasabing bus at ang tsuper nito habang isinasagawa ang masusing investigasyon at tamang disposisyon hinggil sa insidente. Sa gitna ng pagdadalamhati, ang buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay nagpaabot ng taus-pusang pakikiramay sa pamilya, kaibigan at kasamaan sa serbisyo ni Police Staff Sergeant Panisa. Ang kanyang dedikasyon, katapangan at tapat na paglilingkod ay mananatiling buhay sa alaala ng bawat kapulisan at mamamayang kanyang pinagsilbihan. Mula dito sa tahanan ng Caraga Police, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Nicole Villanueva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. Isang security guard ang nahuli ng mga otoridad sa Osamis City matapos siyang masangkot sa iligal na bentahan ng droga sa Misamis Occidental. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Arestado isang individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP sa Barangay Gango, Osamis City, Misamis Occidental nito lamang ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, officer in charge ng Osamis City Police Station, ang suspect na si alias Mikmik, lalaki, 35 anyos, may asawa, isang security guard at residente ng Clarin, Misamis Occidental. Dapat siya yung motor ha? Kapilan pa rin na ito. Ito, ulit. Sa iginasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City Police Station ay nasamsam ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalias. Haharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. Bumagsak sa kamay ng batas ang top 1 most wanted person municipal level na may kasong illegal possession of firearms and ammunition matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Zamboanga del Sur. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Joyce Abiog. Sa ng pinagsanib na persa ng mga tauhan ng Suminot Municipal Police Station at First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, na aresto ang top 1 most wanted person municipal level sa Barangay Eastern Poblasyon, Suminot, Zamboanga del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang isang 20 anyos na lalaki at residente ng Barangay Upper Sikpaw, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang pagkakaaresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Annalyn Fernando Ramas Constanilla, Presiding Judge, Branch 30 RTC, 9th Judicial Region, Aurora, Zamboanga del Sur, dated October 21, 2024, na may piyansang 36,000 pesos sa kasong paglabag sa Comelec gun ban at 180,000 pesos naman para sa kasong illegal possessions of firearms and ammunition under Section 28 of RA 10591. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Suminot MPS para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. Hindi nakaligtas sa kamay ng batas ang isang lalaki matapos siyang maaresto sa ikinasang buy-bust operation ng PNP sa Davao de Oro. Tinutukan niya ni Patrolwoman Aldin Cañazares. Isang lalaki na kilala sa alias na Mel sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Mako Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Davao de Oro noong gabi ng Oktubre 13 taong kasalukuyan sa Purok 3, Barangay San Juan, Mako, Davao de Oro. Na-recover mula sa suspect ang 3 heat shield sachet na hininalang shabu, 3 bukas na sachet na may bakas ng shabu, isang improvised tutor na may residue, isang pouch at isang 500 pesos marked money. Tinatayang nasa 3 gramo ang kabuuang bigat ng nakupiskang droga na may halagang 20,400 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Mako Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Lorinda Bacaron sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Colonel Jerry T. Cabag at isinagawa sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao de Oro bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ang suspect ay nasa kustodiya na ngayon ng Mako Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad para sa pakikiisa ng publiko sa paglaban sa legal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga pamayanan sa Davao Region. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aldin Cañazares. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po muling magpasalamat sa ating masusugid na televiewers ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host for this morning na si Ms. Luis Susain Alba Lopez. Maraming salamat sa pagpapaunlak, Machine, sa imbitasyong ito para sa PNN. Maraming salamat din, Sir Eton. Maraming salamat sa bumubuo ng Police News Network sa walang sawang pag-imbita sa akin sa programang ito. Pinapasalamatan at pinabati ko rin po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PIGG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 71 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami po ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po, si Luis Susain Alba Lopez, ang Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 at Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.